Matapos ang Semana Santa, personal na dumalo sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos sa burol ni National Artist for Film and Broadcast Arts Nora Honor upang ipahayag ang kanilang taos-pusong pakikiramay. Kilala si Miss Nora Honor bilang consummate actress, singer at film producer na naghandog ng mahigit 5 dekada ng kahusayan sa sining at kulturang Pilipino. Pinarangalan siya ng iba't ibang Best Actress Awards tulad ng 1990 Gawad Urian, FAMAS, Film Academy of the Philippines, Metro Manila Film Festival at Philippine Movie Press Club. Bilang pagbibigay pugay sa husay at kontribusyon ni superstar Nora Honor, idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang April 22, 2025 bilang Day of National Mourning. Ang proyektong ito ay bunga ng pagsisikap ng DOTR at ng PPA, Philippine Ports Authority. Sa pagtutupad ng kanilang tungkulin, mayroon na tayong mas malawak na backup area, ro-ro ramp at port operations building. Mga pasilidad na tiyak ay makakapagbigay ng mas maayos na daloys ng tao at ng ating mga produkto. Hindi maikaila ang magiging kontribusyon ng Balinghoan Port dito sa iyong lalawigan, maging sa karatig probinsya pati. Magbibigay daan ito sa mas mabilis at madaling daloy ng mga produkto at mga tao na siya naman ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karatig na lugar at sa buong region. Higit sa pagiging daanan tungo sa mga sentro ng kalakalan, negosyo at turismo, ang mga pantalan ay isa ring mahalagang tulay tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Dito nagtatagpo ang mga tao. Dito dumadaan ang ating mga produkto. Dito nagkakaroon ng oportunidad ang mga kababayan nating maabot ang mas malawak na merkado para umasenso sa buhay. Mga kababayan, ito po ang diwa ng aming tinatawag na Build Better More. Gumagawa tayo ng mga infrastrukturong may puso para sa ginhawa, seguridad at pag-angat ng ating mga kababayan. Ngunit, hindi lang po ang pagpapalaki ng kapasidad ng mga pantalan ang prioridad natin. Mahalaga rin po na mapanatili ang kaayusan ng mga ito upang masiguro na ligtas, matiwasay at maginhawa ang biyahe ng bawat pasahero. Kaya't pangalagaan natin ito dahil ang mga gusali, pasilidad at infrastruktura ay magtatagal lamang kung may malasakit ang mga gumagamit nito. Bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa Misamis Oriental kung saan pinasinayaan niya ang Balinghoan Port Expansion Project na nagsisilbing mahalagang daanan papuntang Camiguin Island at mga karatig lugar. Layo nito mapabuti ang biyahe ng mga pasahero at daloy ng mga produkto na siyang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad ng kalakalan at turismo sa Northern Mindanao.
Well, ito pong Balingoan Port po natin, ito po yung gateway between the province of Misamis Oriental and in particular Northern Mindanao to the island province of Camiguin. So matagal na po itong port natin dito sa Balingoan, pero kung sa inyo pong pag-iikot makikita nyo na meron po tayo ditong lumang-lumang passenger terminal building at ang kapasidad po niyan ay nasa 100 pasahero lamang. So sa atin pong pag-iikot ng mga nakaraang taon, nakita po natin yung pangangailangan na kailangang magkaroon ng mas moderno, mas komportable at mas kumbinyenteng passenger terminal para po sa mga pasahero, lalong-lalo na po yung mga turista, both foreign and domestic, na pumupunta po sa isla ng Camiguin at bumabalik din po papunta dito sa Misamis Oriental. At kaya po, naging prioridad po ng PPA na magpatayo po ng makabago, ng moderno, mas conveniente at mas malaki pong passenger terminal building dito sa Balingoan, kung saan po dati-rate 100 lamang po ang mga pasaherong ang kapasidad ng passenger terminal building. Ngayon po nasa mahigit 500 na po, no? Well, unang-una po nagpapasalamat po kami dahil po sa vision po ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, at pati rin po sa guidance po at pamumuno po ng ating kalihim ng Kagawaran ng Transportasyon, si Secretary Vince Dizon po. At sa kanila pong presensya sa araw na to, sa pagpapasinaya po nitong bagong passenger terminal building, makikita po natin na talagang importante po sa ating mahal na Pangulo ang development po maski po sa mga lugar na malalayo po sa mga urban areas, at ang konsentrasyon po talaga ay mabigyang halaga po talaga ang turismo sa mga iba-ibang lokalidad po sa Pilipinas. Sa ngalan po ng PPA, kami po ay nagpapasalamat sa araw na to at atin na pong mapapasinayaan ang ating pong bagong-bago at modernong passenger terminal building dito po sa Balingoan Port po, sa Misamis Oriental. Ito po ang gateway port po papunta po sa napakagandang probinsya po ng isla ng Camiguin. Iniimbitahan po namin ang ating mga kababayan na bumisita po sila dito po sa Balingoan, bumisita po sila sa ibang lugar pa po sa Misamis Oriental dahil napakarami po ng mga tourist attractions dito, at bumisita din po sila sa isla po ng Camiguin dahil napakaganda po ang isla ng Camiguin. Unahin po nating bisitahin yung ating pong mga local na tourist destinations bago po tayo pumunta sa ibang bayan dahil wala pong laban yung mga tourist destinations ng ibang bayan kumpara po dito sa ating mga tourist destination. Yung port po dati, nung bata pa ako, nung kasama ko po yung magulang ko papuntang Camiguin, dati po, RC per lang po, hindi ko po namalaya na may ramp pa po yun. At saka, kunti lang po yung barko. At saka, dati po, walang CR. At saka, wala po yung building na ma-stayhan. At saka, hindi komportable magbiyahe yung pasahero. At saka, sa labas lang po magantay yung mga pasahero. At saka, pag may barko na po, sasakay na po agad. Diretso na po. At saka doon na lang po titikitan sa barko. Hindi tulad po ngayon na malaki na po yung building, malawak na po, at saka comfortably aircon, at saka malinis po yung CR. At saka masarap na po masarap na po balik-balikan dito. Magbiyahe na kayo, madalas na kayo magbiyahe kasi comfortably na po kayo magbiyahe dito, at saka malawak na po, malamig na po, may aircon, at saka malinis na po yung CR. Ang comparison ko lang po na masasabi sa dating building at saka ngayon na may bagong building na tayo is yung sa dati is masikip lang, konti lang yung mga upuan. Tapos pag may mga pasahero na magpunta doon is may iba na nakatayo lang kasi hindi po siya sapat na mga upuan. Tapos konti lang din yung comfort rooms. Tapos doon sa loob mainit kasi wala pang aircon, naka-electric fan lang. Tapos so kung i-compare natin ngayon sa bagong building, so makikita naman natin na sobrang laki na. Tapos pag peak season po, hindi na po siya problema kasi maraming upuan na naka-cater na po siya ng almost 500 passenger ata to na capacity sa sa bagong building natin. Tapos comfortable na din yung mga passenger. So ako as a regular passenger din, sobrang comfortable na po ako dito sa bagong building compare sa dati po na sobrang sikip talaga. Tapos ang hirap po sa amin ng mga pasahero. Tapos ngayon makikita na din natin na
may organisado ng building na po tayo kasi sa may iba't ibang rooms na po tayo sa mga passenger yung sa mga shipping line sa ticketing booth. So dati nasa labas lang tapos ngayon is may naka-designate area na po sila. Magpunta na kayo sa Camiguin kasi hindi na kayo nahihirapan sa pag ng ticket tapos may organisadong port na po tayo. So may komportabling upuan na po kayo dito sa bagong building. So, ayun na po. Punta na kayo doon kasi hindi na kayo mahirapan. Inilunsad ng Pangulo ang Rice Processing System 2 project at ang Sunrise o Solving Unemployment Through Rural Industrialization, Sustainable and Enterprise Integrated Coconut Processing Facility sa Barangay Balingasag, Misamis Oriental. Layo ng Rice Processing System 2 project na matulungan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya upang mabawasan ang kanilang pagkalugi, papataas ang ani at masigurong tuloy-tuloy ang kanilang kabuhayan. Samantala, ang Integrated Coconut Processing Facility ay naglalayong iangat ang industriya ng niyog sa pamamagitan ng pagpoproseso ng mga produktong may mataas na halaga tulad ng cocoa pellets o cocoa boards, activated carbon, virgin coconut oil, cocoa flour, skim milk at cocoa water. Sa nasabing pagbisita, binangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng iba't ibang tulong sa mga magsasaka gaya ng agricultural machinery, equipment, facilities at iba pang mga outputs. Ang agrikultura ay isa sa pinakamahalagang saligan ng ating ekonomiya. Ang bawat punla, puno, bunga ay sumasailalim sa pagsisikap, sakripisyo at tagumpay ng bawat Pilipinong magsasaka. Kaya naman narito tayo ngayon, hindi lamang upang kilalanin ang tagumpay ng MISOR, kundi upang tiyakin na ito'y magpapatuloy. At higit pa riyan, upang kayo ay mas mapapalakas, mas masuportahan, mas maalalayan sa bawat pagsubok. Ngayong araw, formal nating inilunsad ang Rice Processing System 2 facility na mayroong isang multi-stage rice mill at 4 na recirculating dryer. Bahagi ito sa mas malawak natin layunin sa ilalim ng ating administrasyon. Nakapagtayo na po tayo ng 150 na ganitong rice processing system. Makakatapos tayo sa taon ng 2025, magtatapos tayo ng 20 pa. At on the year 2025, magsisimula naman na mag-construct ng 50 na ganitong klaseng rice processing center. Sa buong rehiyon, nakapagtayo na tayo ng halos 70 kilometrong farm-to-market road at mga tulay na tinatayang nasa 105 linyang metro. Napakinabangan na rin ito ng halos 16,000 pamilyang Pilipino. Sa buong bansa, umabot na sa 1,162 kilometro ang naitayo nating mga daan. At higit sa 865 linyang metro naman ng tulay. Ngayong araw din, binuksan natin itong Integrated Coconut Processing Facility. This is the first one in the Philippines. We are one of the largest coconut producing nations in the world. Nagugulat ako. Sa galing ng ating mga magsasaka, wala tayong ginawa. Mula noong matagal na, siguro may 50 taon na. Wala tayong ginagawa para tulungan ng mga coconut farmer. Ngayon lang natin tinutulungan. Ngunit kahit walang nagawa ang pamahalaan na tulong, number 2 tayo sa buong mundo sa coconut products. Isipin natin kung itong ganitong klaseng processing center
ay pakakalatin natin sa buong Pilipinas. Baka makabalik ako rito, bago ako magtapos, sasabihin ko, number 1 na tayo. Number 2 tayo dahil number 1 na tayo. Tulungan kayo namin sa marketing, sa promotion. Paabutin natin yung ginagawa ngayon ng DTI na digitalize lahat para kahit na yung nandito sa Misor pwedeng makiusap sa merkado sa labas ng Pilipinas at export na yan. Malaking potential masyado. Layunin ng pasilidad na ito na itaas ang halaga ng niyog mula sa kasalukuyang 8 hanggang 10 piso bawat kilo tungo sa 16 hanggang 18 piso bawat kilo. Kaya rin natin ito magproseso ng hanggat 60,000 niyog bawat araw. Makikinabang dito ang tinataya nasa 66,000 magsasaka ng niyog sa Misamis Oriental. Makakalikha rin po tayo ng trabaho para sa 2,500 Pilipino. Ito direct employment. Ang upstream at saka ng downstream niyan, mas marami pa. Isa ito sa konkretong hakbang patungo ng industriya, paglalagay ng industriya sa ating mga kanayunan. Mga minamahal namin magsasaka, kayo po ang dahilan kung bakit may pagkain sa ating mga hapag. Kayo ang patunay na sa pagsisikap, sakripisyo at pagkakaisa, sama-sama tayong aasenso at uunlad. Alam namin hindi matutumbasan ng anumang proyekto ang dugo at pawis na inyong inaalay. Ngunit sa bawat na programang ito, hangad namin kahit papano ay mapapagaan ang pasanin ng araw-araw. Hinihikayat ko po kayong pagyamanin at alagaan ang mga handog na ito. Patuloy kayong matuto gumamit ng makabagong teknolohiya, maging huwarang bagong Pilipino, magsasakang marunong, may dangal at may pagmamahal sa ating bansa. Ito po ay isang large-scale integrated coconut processing facility na nagproproseso ng 60,000 nuts per day. So ang kaiba nito sa ibang coconut processing facility ay pinoproseso na din yung lahat na produkto ng parte ng coconut, from the husk to the shell, water, coconut flour, skim milk, and the oil. So this plant is designed to increase the farm gate price of coconut. For example, ngayon, ang farm gate price ng coconut ngayon is nasa 14 pesos to 15 pesos per nut farm gate. Ito ay kukuha ng 16 to 18 pesos per nut, 3 top, which means it's the project we're going to harvest the coconuts to be processed here. So yung planta na ito ay geotag ng 350,000 fruit-bearing trees na coconut within Misamis Oriental na siya yung nagsusupply ng 60,000 nuts per day. This will create impact to around 65,000 farm workers in the coconut plantations. At the same time, this will increase the income per tree because right now the income of coconut farmers per tree is only around 400 pesos to 500 pesos per tree per year. This one will increase up to 1,200 pesos per tree per year. So which means it will double the income of coconut farmers with this kind of business model. Another good thing is that this is being managed by FICO, one of the largest cooperative in the Philippines. So in this case, farmers will not only earn from selling the coconut but also from the patronage and dividend or any income from this co-op will also be shared to its member. So ito yung kakaiba sa ibang private operated na processing plant. This is a realization of what the president pronounced to make coconut a local economic driver. And this is the portion of that pronouncement because this is the first integrated coconut processing facility in the country that process everything from husk, shell, meat, water, saka lahat na produkto. Walang waste actually sa isang nut. At the same time, we organize a clustering approach so that every day we know exactly saan galing yung coconut in a 45-day cycle. We hope to transform the coconut industry in the next 3 years
so that it will support to the realization of the President's marching order to have a single-digit poverty incidence by 2028. And this is one of the best strategy because in Region 10 alone, the poverty incidence is 18.6%, which means we need 9% in the next 3 years. That's more or less 3% per year that we need to reduce. This one will contribute 60% of the poverty reduction target per year so that by 2028, we have a single-digit poverty incidence in Northern Mindanao. Habang nasa Misamis Oriental, nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Cagayan de Oro City upang bisitahin ang 4th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Edelberto Evangelista. Sa kanyang mensahe, pinaabot ng Commander-in-Chief ang kanyang pasasalamat sa 4ID sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa Northern Mindanao at Caraga regions. Binigyan diin niya ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa pagpapalakas ng kasundaluhan sa bansa. Batid naman nating lahat na kapag kalusugan ang pinag-uusapan, ang bawat segundo ay mahalaga. Kaya ang tunay na hamon dito ay kung paano tayo makarating kaagad sa ospital o kang anong health facility. Etong mga TPTB na ito ay makakatulong sa ligtas at maayos na pagdadala sa ating mga kababayan na nangangailangan ng medikal na atensyon. Alam po ninyo, sinadya ang disenyo ng mga sasakyang ito upang makarating kahit sa makikitid na daan at malalayong lugar. Kailangan yung tinatawag na appropriate technology. Kailangan tumakbo ito ng taon-taon. Kaya't kailangan madaling ayusin ito kahit sa ang mekaniko, sa kasa man o hindi, at madaling makakuha ng pyesa. Ang programa na ito ay sagot sa pangangailangan ng ating komunidad. Katuparan ng ating pangako na makapag-abot ng maagap at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino, nasan man sila. Ito po ay tugon ng pamahalaang handa, mabilis at inyong maaasahan. Bilang patunay sa pagtutupad ng pangakong ito, ngayong araw ay magkakaloob naman tayo ng 71 PTV, 85 para sa Northern Mindanao, 6 naman para sa BARM. Sa 91 na ito, ay 68 na beneficiary ay first-timer. Ngayong taong na ito, inaasahan namin, at ako'y nakakasiguro, na makakakumpleto na tayo. Lahat ng ating munisipyo, ng kubuang ng ating kabuang bansa ay mabibigyan na tatapusin natin by the year 2025 ay 985 na dagdag. Lahat-lahat 1,552 ang ipapamigay natin. Ang LGU natin 1,492.
Kaya't meron na ang mga LGU na pangalawa na ang tatanggapin nila itong taon na ito. Kapag nangyari ito, sa kaunahang pagkakataon, masasabi natin 100% coverage na lahat ng munisipalidad sa loob lamang ng 3 taon. Ito ay para sa akin isang tagumpay na hindi pa nagagawa sa ating kasaysayan. Basta titiyakin natin lahat ng LGU, all of the 1,493 LGUs of the Philippines will receive at least one of these transport vehicles. Dahil kapag kailangan ng Pilipino, nandito naman ang ating pamahalaan. Ang aking hiling lang po sa ating mga lokal na pamahalaan, mapangalagaan ninyo ang mga PTV na ito. Namahagi rin sa Pangulong Marcos Jr. ng patient transport vehicles para sa mga mamamayan ng Region 10 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang agarang tugunan ang medical emergencies at maghatid ng serbisyo medikal sa mga malalayong komunidad doon. Mahalaga po ito sapagkat ito po ang biggest tranche, pinakamalaking pagbaba ng ambulansya para sa ating mga mamayan. Ito ang ating mga ambulansya or PTVs are equipped with the basic life-saving and life support systems. No? So yan ang magandang mangyayari dito at maganda rin malaman ng mga tao. Now of the 91, 68 had never received an ambulance. No? So this is patunay ito ng pagmamalasakit ng pamahalang Marcos na maramdaman ng tao ang presensya ng gobyerno. Nandito tayo, pumupunta sa tao, hindi nyo na kailangan pumunta sa pamahalan. Ang pamahalan po ang pupunta sa inyo. Mahalaga ang buhay ng tao. Bawat buhay ay mahalaga. Yan po ang pinaninindigan natin. At sa taong po ito, sisiguruduhin po ng PCSO na ang lahat po ng munisipyo sa buong Pilipinas ay makakatanggap ng tagi-isang ambulansya. Regardless of your political affiliation, your political orientation, hindi po natin titignan yan. Lahat po tayo Pilipino, lahat tayo nangangailangan ng serbisyo. At yan po ang ating gagawin ngayong araw na ito. At importante na malaman ng mga tao na andito tayo, na handa tayong tumulong. Malaking tulong yan sa mga mamamayan natin. I have 14 municipalities and 3 cities who are recipient of this patient transport vehicle. Actually, hindi lang sa healthcare ito because this can also be used as a rescue vehicle in times of emergency, kung sa mga calamity, ganon. So, with the kind of vehicle that is being distributed now, considering na sa sinabi ni Chairman, ni Presidente, at talagang pinag-aralan, it is only his administration who is able to have this kind of program because healthcare is one of his priorities. And being also a former governor, nakita niya talaga kung ano yung need ng mga kababayan natin. We are overwhelmed with happiness. No? Sa Tagalog pa, nag-uumapaw sa galak ang aming munisipyo. Very timely, no? Because our municipality has an LGU run community hospital which has been in existence for more than 30 years already. So this PTV will complement the modern Hasaan Community Hospital building, of which our municipality is also a recipient grant from the funds of the Department of Health. So malaking bagay ito. No? At the same time, when I say it's a big help to us, ang advantage ng itong bagong PTV na ito, unlike other ambulance units that were granted to us in the previous years, ito ay alam na natin yung without mentioning the brand, no?
In terms of durability, time-tested na ito, di ba? At yung sinasabi nga ni Presidente, kahit sa kasa o sa labas ng kasa, kung meron mang problema na kailangan ng mga minor or major repairs, ang mga spare parts are readily available. So very, very convenient to us. Hasaan, again, in behalf of my town, is very grateful, no, and thankful to the President and the PCSO. The launch of this landmark ICT infrastructure is also a testament to the people-centered future we are building. A Philippines where technology and human connection go hand in hand. This technological infrastructure strengthens connection, not just digitally. It ensures that innovation fosters connection, brings opportunities, and uplifts lives. The bagong Pilipinas we aim to achieve is not just about rebuilding, it is about reimagining and transforming. A nation that embraces digital transformation is a nation that secures inclusive progress. Dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang grand launching ng Vitro Santa Rosa Data Center sa lalawigan ng Laguna. Layo nitong suportahan ang advanced computing needs tulad ng cloud services, high-performance enterprise systems at artificial intelligence o AI-powered solutions na magpapatibay sa posisyon ng Pilipinas bilang isa sa mga nangunguna sa digital innovation sa Asia-Pacific region. We're very excited to launch today the Philippines' first AI-ready hyperscale data center in the Philippines. What makes this different is its size, its capacity. Ang Vitro po has had 10 data centers in the past. Ito ho yung pang-11th namin. And the size of this data center is bigger than our 10 data centers combined. Ang size ho ng data center namin dito is 50 megawatts in terms of total capacity. And it's really meant to accommodate hyperscalers. When we say hyperscalers, ito ho sila AWS, sila Microsoft, sila Google. It's meant to cater also to the public sector, sensitive government data, and obviously for mga enterprises and businesses here in the Philippines. We're very happy that the President accepted our invitation to grace the launching of our Vitro Santa Rosa Data Center. We're very supportive within the PLDT group of the President's digitalization efforts, and this is a testament to that support to be able to give the proper infrastructure for connectivity and digitalization that our Filipinos deserve. Pinamunuan ng Pangulo ang ceremonial presentation ng pinirmahang Memorandum of Agreement on the Philippine Civil Service Digital Leadership Program. Layo nitong paigtingin ang digital leadership skills ng mga mid to senior level government officials upang maging handa silang pamunuan ang digital transformation sa kani-kanilang mga ahensya. Equipped with the necessary skills and a renewed vision for public service, these civil servants will then be catalysts in leading the digital transformation of our bureaucracy from within. This collaboration brings us closer to realizing our shared aspiration of building a modernized public sector workforce. It's an opportunity now for us to rethink, to innovate, and serve our people better through technology, very important aspects in this digital age. With this, we see a renewed success in all that we do in government and in our service to the public. Pinulong ng Pangulo ang Private Sector Advisory Council o PSAC
Digital Infrastructure Sector Group sa ika-8 pagkakataon upang talakayin ang mga plano at hakbangin sa pagpapabuti ng digital infrastructure sa bansa. Layunin ng PISAC na magtulungan ang pamahalaan at pribadong sektor para mapabilis ang digital transformation at tiyakin ang mga benepisyo ng modernisasyon para sa bawat Pilipino. Mainit na sinalubong ni Pangulong Marcos Jr. ang Filipino World Traveler sa Palasyo ng Malacanang. Kabilang sa grupo ang founder nito na si Donalito Bales kasama si Odette Ricasa, ang kauna-unahang Pilipinong nakabisita sa lahat ng United Nations member countries. Si Luisa Yu, ang pinakamatandang nakatapos ng paglalakbay, at si Catch Medina Mandap, ang pinakabata sa grupo. Kinilala ng Pangulo ang tagumpay ng 3 pambihirang Filipino travelers na nakarating sa 193 United Nations member countries. Bilang bahagi ng pagbisita, tinanggap ng Pangulo ang kopya ng aklat ni Donalito Bales na pinamagatang Gala, Adventures of the Most Well-Traveled Filipinos.